Hello guys, magre-reply tayo dito sa comment ni ate. So, ang daming comments sa post natin. Di ko maisa-isa kasi umabot ng 3,000 mahigit ata yung comments. So, di ko maisa-isa. So, pilitin kong makareply sa inyo isa-isa. So, maraming salamat sa mga nag-comment. So, mag-reply muna tayo dito kay ate. Shoutout sa UWA, bigyan nyo naman kami ng budget. Lalo na solo parent yung karamihan sa amin. Kulang yung sahod namin para sa pamilya namin. Halos gutom na nga yung iba, makapagpadala lang. Di ba? Hindi po talaga mayaman ang isang OFW sa totoo lang. Napansin nyo ba yung karamihan sa Saudi especially? Yung mga lalaking nasa Saudi nagtatrabaho. Akala nyo ba madami silang pera? Wala. Iba kumakain lang ng noodles, itlog, nagtitipid ng ulam para lang makapagpadala sa kanilang pamilya. Pagkasambahay naman dito sa ibang bansa, hindi nga kami halos bumili ng bagong panty. Makatipid lang. Totoo yun, real talk yun. Yung mga gamit ko, bra, panty, etc. Kapatid ng boss ko yung bumibili. Wala akong budget para dyan. Kasi nga kukulangin talaga. Hindi malaki yung sahod dito sa ibang bansa. Lalo na kasambahay lang yung trabaho mo. Hindi ka naman office staff, di ka naman nurse, di ka naman doktor. So, maliit lang talaga yung sahod namin. Kaya yun yung pinagtataka halos ng mga OFW. Bakit kami yung nagsakripisyo, kami yung mas nagbigay ng income sa Pilipinas, pero bakit kami yung pinagkaitan, di ba? Kami yung pinagkaitan sa tulong o ayuda na dapat sa amin. Hindi porket nandito kami, marami na kaming pera. Pagpunta pa lang namin dito, ang dami na naming gastos kasi ang dami yung requirements dyan sa Pilipinas. 'Di ba? Barangay clearance, police clearance, NBI, etc. Ang dami, 'di ba? Tapos pag nandito na kami, nakapagtulong kami para maka-income yung Pilipinas. Pero pagdating sa para sa amin, hirap kaming kunin. 'Di ba? Una, yung sinasabi nilang makakuha ng financial assistant, yung pamilya ng isang OFW, oras na sila'y mamatay, matsugi, mataychi dito sa ibang bansa. Or madisgrasya sila dito sa ibang bansa, ay matatanggap daw yung pamilya nila sa OWA na cash assistant. Nabubulol ako. Pero, kailangan OWA active member ka. Paano naman yung iba na nadisgrasya tapos hindi nakapag-renew ng kanilang membership sa OWA kasi nga nag-extend lang sila ng 6 months, nag-extend lang sila ng 1 year. Hindi po namin kasalanan na hindi kami makapag-renew sa OWA. Alam nyo kung bakit? Yung employer namin, hindi sila sanay sa ganyan. Yung pag nag-extend kami, punta tayo doon kasi magbabayad ako sa OWA, magre-renew akong kontrata, magre-renew ako ng membership sa OWA, punta tayo doon. Walang ganyang amo. Kung meron man, sa 10 amo, buti kung may isa. Kasi kadalasan mga employer dito, once nag-extend ka, extend ka lang. Hindi ka na pupunta doon kung saan ka pupunta para mag-renew ka ng kontrata, mag-renew ka ng membership sa OWA. Walang ganyan. Kung magaganyan ka, hirap ka pa ipaliwanag sa amo mo, tas di pa nila maintindihan. Kasi ang alam nila, pag extend ka, uuwi ka, wala ka munang papel na kukunin, wala ka munang dokumentong kukunin. Saka ka lang pupunta doon, pag uuwi ka na, tas babalik ka, kuha ka ng bagong kontrata, makapag-renew ka doon, saka na ganun. Pero yung mag-extend ka lang, tas kukuha ka doon ng membership sa OWA para ma-active yung membership mo, walang ganyan. 'Di ba? Kaya sana yan yung baguhin nyo sa sistema. Kasi hindi kagustuhan ng isang OFW na hindi sila makapag-renew. Dahil hindi sila makapag-renew talaga, kung kagustuhan ng amo nila, hindi sila pa-renew, hindi sila papuntahin doon. Di sila pakuhanin ng bagong dokumento para sa amin, di ba? Nahihirapan kaming mag-adjust kung anong gagawin namin sa mga patakaran ninyo. Kasi nga, lahat yun, hirap kami kung paano namin lusutan. Kasi yung mga amo dito, hindi sila nakakaintindi. Isa pa yung dagdag sahod. Hanggang salita lang yan. Pagdating sa mga amo, hindi naman magdadagdag. Depende lang sa amo kung mabait. Yung nakakaintinding amo, pero yung iba kahit napipirma pa yan sila ng dagdag sahod, hindi yan magbibigay ng dagdag sahod. Yun sana yung baguhin nyo sa sistema na hindi talaga lahat nasusunod. 'Di ba? Marami sa aming OFW, sa 100 na OFW, buti na lang kung may 10 na nakapag-renew ng OWA membership sa tuwing mag-extend sila sa kanilang amo. 'Di ba? Sana intindihin nyo rin kami. 'Di ba? Sana intindihin nyo rin yung sitwasyon namin bilang kasambahay dito sa ibang bansa kasi hindi talaga ganun kadali.
Yung tipong kami yung nagbibigay ng income. Halos kami nagbibigay ng income every month. Bawat remittance namin may nakukuha kayong tax. Pero pagdating sa ayuda, dinadamutan kami. Kaso nga may abroad kami, keso nga nasa abroad kami. Una sa lahat, hindi kami mayaman. Pangalawa, hindi kami namumulot ng pera. Pangatlo, kailangan naming magkayod dito, kuskus inidoro para lang magkasahod.